Imagine this, isang multi-million-dollar na factory na umaandar at peak capacity. Right. Tapos, bigla na lang, alarms are blaring, nagkakagulo ang mga tao at may tumatagas na kumukulong langis sa buong production floor. Sounds like a nightmare. Literal na nightmare at ang dahilan ng buong catastrophic failure na ito. Hindi siya bomba, hindi rin dahil lumana yung makina. Let me guess. Human error? Exactly. Nangyari ito dahil lang ang isang maliit na 0.5 millimeter na rubber seal ay napunit noong ina-assemble yung makina. Oh, wow. At bakit siya napunit? Dahil isang CAD designer na nakaupo sa opisina ay daan-daang milya ang layo ang nag-type ng 45 degrees sa halip na 15 degrees sa computer niya. Welcome sa high-stakes na mundo ng mechanical precision. Rabbit. It really is that brutal. People think CAD drafting is just about making a 3D model look pretty on a screen, diba? Oh, parang video game lang. Right, parang drawing lang. But every single line, every angle, and every tolerance you input is a direct instruction that dictates physical forces in the real world. Matik yan. Isang maling click mo lang, literal na pwedeng sumabog ang isang makina kapag pinaandar na sa factory. At yang eksaktong dahilan kung bakit tayo nandito ngayon. Biyernes ngayon, April 17, 2026, sa mga nakikinig na Global U-Class students dyan sa South Korea, bilang inyong MAI Learning Companion, we are diving deep into Week 6 ng CS Engineering Design. Or yung Johnson Gige Salge. Yes, thank you! At timing na timing dahil sa April 26 na ang midterms ninyo. Malapit na yan, that's right. Ang focus natin yan sa deep dive na ito ay ang crucial translation process. We're taking a 3D shaft model and turning it into a 2D manufacturing blueprint. Okay, translation. Tapos, kapag sinabi nating blueprint, hindi ito pwedeng hula-hula. Kailangan natin sundin ng mahigpit ang KS. Yung Korean Industrial Standards. Exactly. Kung hindi tama ang language ng blueprint mo, hindi malalaman ng machinist kung paano bubuuin yung piyesa ng ligtas. Makes sense. Translation talaga siya, kumbaga. So, let's unpack this manufacturing life cycle. Bago tayo makabuo ng shaft na tatagan mang dekada, kailangan muna nating isipin kung paano isusuot yung mga parts dito, di ba? Lalo na yung mga sensitive materials. True. Dito papasok yung unang malaking topic natin mula sa Lesson 1, ang oil seal o oil seal sa Korean at kung paano natin ito ipapasok gamit ang chamfer o motegi. Let's start with the physical reality of the oil seal. Ang oil seal ay isang rubber ring o gumuring. Ang primary job nito is really just to seal yung gap sa pagitan ng umiikot na shaft at ng stationary housing. So parang takip lang talaga. Simple lang, di ba? Pinipigilan nitong lumabas ang langis at pinipigilan nitong pumasok ang mga dumi at alikabok sa loob ng makina. Get ko. Parang yung rubber seal sa takip ng Tupperware natin. Kapag maluwag o punit yun, siguradong tatapon ng sabaw sa loob ng bago. Perfect analogy yan. That is exactly what it does. Ngayon, logic dictates na kapag isusuot mo itong tight na rubber ring sa dulo ng isang matigas na bakal na shaft, medyo mahirap yun isuksok. Mahirap talaga. Kaya, nilalagyan natin ng chamfer o motegi. Bale, binabawasan natin yung kanto ng bakal para may slope, di ba? Kung ako yung designer, siguro gagamitin ko na lang yung standard na 45-degree angle. Mabilis yun, default sa software, tapos ang usapan. And that instinct right there is exactly what causes the factory disaster you mentioned earlier. Wait, hala? Seryoso? I am serious. Professor emphasized this very strongly. Do not use a standard C1 or 45-degree chamfer for an oil seal. Bakit naman? Think about the physics of assembly. Kapag nasa factory floor yung mechanic at pinilit niyang ipasok yung rubber seal sa isang 45-degree na kanto ng bakal. Right. Yes, that 45-degree edge acts like a knife. Pupunitin o hihiwain nito yung napakanipis na rubber lip ng oil seal. Oh, wow. At ang masaklap pa, hindi mo mapapansin yung punit hanggang sa umaandar na yung makina at may pressure na.
Mind blown. So, yung default chamfer sa CAD, literal na kutsilyo sa totoong buhay. Grabe. So, paano natin dapat i-design yung dulo ng shaft para safe na pumasok yung oil seal nang hindi nasisira? Kailangan natin ng gentle slope. Imbes na 45 degrees ang angle, dapat ay nasa 15 hanggang 30 degrees lamang. Okay. 15 to 30. This allows the rubber lip to stretch gradually as it slides onto the shaft. At hindi lang yun, yung mismong kanto dapat ay hindi matulis. Kailangan itong maging rounded na may radius na greater than or equal to 0.5 millimeters. So, R is greater than or equal to 0.5. Got it. Sa Creo Parametric software, wag mong gagamitin yung DXD chamfer tool dahil 45 degrees yun. Yung default? Exactly. Kailangan mong piliin yung Angle XD option para ma-input mo manually yung 15 to 30 degrees. That makes total sense. Unti-unting ibinuduka yung rubber, hindi binibigla. Okay, alam kong medyo corny ang mga memory tricks, pero isulat nyo ito sa scratch paper nyo dahil save buhay ito sa exam. Let's hear it. Gentle slope saves the seal. C1 cuts the rubber lip. I like that. Ulitin ko, gentle slope saves the seal. C1 cuts the rubber lip. Kaya kapag nakita nyo sa quiz yung C1 chamfer para sa oil seal, matic X yun. Now that the seal is safely on the shaft, without tearing, we run into the next engineering challenge, the fit tolerance, o kiwomachungkomcha. Okay, tolerances. Ano meron dito? Hindi lang basta na ipasok mo yung seal, dapat eksakto ang sikip. Ang gagamitin nating standard dito ay ang KSB 0401 H8 tolerance. Wait, bakit specifically H8? I mean, rubber naman yung seal, di ba? Hindi ba mag-adjust na lang yung rubber kung medyo makapal o manipis yung bakal? You'd think so, but remember, this shaft is spinning at thousands of revolutions per minute. Oo nga pala. Umiikot siya. Right. The tolerance has to be perfect for what we call dynamic sealing. Isipin mo yung mechanical reality. Kapag masyadong makapal yung shaft, kahit isang fraction ng milimetro lang, masyado nitong iipitin yung rubber. Tapos iinit. Exactly. Kapag umikot ito ng mabilis, yung extreme friction ay lilikha ng matinding init. Literal na matutunaw o masusunog yung oil seal. Saklap. Paano pag masyadong manipis? On the flip side, kapag masyadong manipis yung shaft, magkakaroon ng microscopic gap. The spinning motion will actually pull the oil out through that gap. Hala, maglilik. Yes, ang H8 tolerance ang nagbibigay ng perfect balance. Tight enough to seal, loose enough not to burn. The Goldilocks zone ng mechanical engineering. Hindi masyadong masikip, hindi masyadong maluwag. Ito pa ang isang cheesy pero effective na mnemonic para sa quiz natin. Go for it. H8 is great for the seal's fate. H8 is great for the seal's fate. Tandaan nyo yan. Pero teka, this raises a huge question para sa akin. What's that? Paano mo naman matatabas yung isang solidong bloke ng bakal para makuha yung perfect H8 tolerance na yan? Kung naninginig yung makina habang tinatabas yung bakal, edi hindi natin makukuha yung H8? That is exactly the right question to ask. And that brings us to concept 3, the center hole o center humong. Center hole. Okay. Kung gusto mong magtabas ng bakal sa lathe machine o sunban na may extreme precision, kailangan mong i-anchor yung bakal perfectly. Right. Ang center hole ay yung maliit na butas na inilalagay natin sa magkabilang dulo ng shaft. Dito pumapasok yung lathe center o sunban center ng makina para hawakan yung shaft. So para siyang rotisserie chicken? Yung butas sa magkabilang dulo yung pinagkakapitan ng stick para umikot ng pantay yung manok. That's a surprisingly accurate analogy. Yes, Nagutom ako bigla. focus tayo. Ito ang absolute rotational axis ng piyesa mo. The beauty of the center hole is that it guarantees high precision repeatability. Anong ibig sabihin ng repetitionality dito? Let's say, tinabas mo yung shaft ngayon, tapos kailangan mong tanggalin sa makina para i-check ang sukat. Dahil may center hole, kapag ibinalik mo yung shaft sa lathe machine kinabukasan, babalik ito sa eksaktong sentro, walang deviation. Wow.
Ang standard na ginamit natin dito ay KSA ISO 6411-1 Type A na may 60-degree angle. At para hindi mag-wobble yung pagkakapit ng makina dun sa butas, dapat sobrang kinis nung loob ng center hole, di ba? Precisely. Ang surface finish niya dapat ay Y, na isa sa pinakamakinis na finish para siguradong walang kahit anong vibration habang umiikot ang buong shaft. Grabe, the entire accuracy of the shaft and therefore the survival of the oil seal depends on this tiny little anchor point. It really does. Mnemonic time. Center hole holds the core. Perfect spinning forevermore. 60 degrees yan ha, huwag kalimutan. Ngayon, bilang designer, paano ko ipaparating sa machinist na may center hole doon sa 2D drawing ko? Ayaw kong isipin niya na physical na part yun ng mismong edge ng bakal. At dyan papasok ang line types. What's fascinating here is how visual communication works in drafting. Kapag nagda-drawing ka ng mga physical edges ng bakal, Yung mismong hugis na mahahawakan mo. right, gumagamit ka ng thick, solid lines. But when you're indicating a symbol like the center hole symbol, you absolutely must use a thin, solid line, o kanan shilsen. So it's about visual hierarchy. Kapag ginamitan ko ng makapal na linya yung symbol, maguguluhan yung machinist. Iisipin niya, teka, may nakausli ba ditong bakal? Exactly. Do not confuse physical geometry with drafting symbols. The standard requires thin lines for symbols, so the manufacturer can instantly distinguish between what is metal and what is an instruction. So thick lines for the physical part, thin lines for the drafter's art. Yung art mo bilang drafter, yung mga symbols na dinadagdag mo, thin lines o kanil-silson lang dapat. Spot on. Okay, let's take a deep breath. Ang dami nating na-cover para sa Lesson 1. Quick narrative recap tayo. Let's hear the summary. Para makagawa ng perfect shaft, kailangan natin ng center hole o sentogumong na may 60 degrees bilang absolute anchor natin. Para i-drawing yung symbol nito, gagamit tayo ng thin solid lines o kanil-silson. Check. Kapag nabuo na ang shaft, isusuot natin ang oil seal o oil shield. Para hindi mapunit ang rubber lip, kailangan ng gentle 15 to 30 degree slope na chamfer o motegi. Hindi C1 ha? Matik hindi siwan. At para hindi masunog o mag-leak ang langis, isasalpak natin ito gamit ang perfect dynamic sealing na H-fit tolerance. Boom! Perfectly summarized. Speaking of clear communication lines sa drafting, alam kong hindi madali ang pinagdadaanan nyo. Isipin mo na lang yung mental stamina na kailangan para intindihin ang thermal friction at 60-degree tolerances, tapos isama mo pa yung pressure ng pagiging isang OFW student dito sa South Korea. Sobrang bigat nun. Malayo ka sa pamilya, nag-a-adjust sa ibang kultura, minsan nakaka-homesick talaga, di ba? Kaya kapag tapos na ang pag-aaral, ang pinakamasarap na feeling ay yung tatawag ka sa Pinas para lang marinig yung boses ng pamilya mo na malinaw at walang putol. Nakakawala ng pagod. At diyan pumapasok ang partner natin na nakakaintindi sa buhay OFW. Kapag kailangan mo ng maaasahang koneksyon, alam mo na, basta Mobile World Pinoy Telecom. Talagang maaasahan. Super convenient nila kasi sila na mismo ang pumupunta sa mga dorms o workplace natin para mag-assist sa pag-setup. Walang hassle. At secure ka pa dahil may libreng ID security check sila para iwas scam. Sobra. Laking tulong niyan sa safety natin. Kaya para sa walang sakit sa ulo na communication pabalik sa Pinas, hanap lang si Sarah Lee. Alagang Sarah yan. Garantisado. Ayos! Alright, welcome back sa ating deep dive. Ngayong alam na natin kung paano i-set up at i-seal ang shaft mula sa Lesson 1, let's step into the shoes of the manufacturer para sa Lesson 2, ang Chukto Tomyeon Jaksong 5. This is where we get into the nitty-gritty of the drawing. Dito pag-uusapan natin ang paglalagay ng mga sukat at detalye bago pa man hawakan ng machinist ang bakal. Let's tackle dimensioning o chisugihip. Kapag naglalagay ng sukat sa shaft blueprint, the standard practice is parallel dimensioning o paralelo chiso para sa haba nito. Ibig sabihin, lahat ng sukat ay nanggagaling sa iisang reference point o baseline, tapos parallel sila sa isa't isa. Wait, bakit ganyan? Bakit hindi ko na lang sukatin point A to point B?
Tapos point B to point C, parang chain lang, di ba? Because of tolerance accumulation. Ano yun? Kung chain dimensioning ang gagamitin mo, yung maliit na error sa point A to B, madadagdag sa error ng B to C. By the time umabot ka sa dulo ng shaft, off na yung sukat mo. Ah, lalaki ng lalaki yung mali. Exactly. Parallel dimensioning ensures that every feature is measured independently from a single reliable starting point. This perfectly mimics how the lathe machine actually cuts the metal. Wow! So the drawing method itself is a defense mechanism against human error? Yes, it is. Pero speaking of dimensioning, may isang sukat na paulit-ulit na sinabi ni Professor na bawal daw kalimutan. Ano yun? This is critical. Bawal tanggalin o i-omit ang overall length, height at width ng pyesa. Ah, yung total na sukat. Yes, sa Korea, ito ang chonchegiri. Never omit the overall dimensions. I'll play devil's advocate ha, kung nakalagay naman lahat ng maliliit na parallel dimensions sa drawing. Yung distance ng mga grooves, yung haba ng mga chamfer, hindi ba pwedeng i-add na lang ng machinist yung mga numbers na yun gamit ang calculator? Pwede naman sana. Bakit strict na rule na dapat laging nakasulat ang chonchagiri? Because in the real world of manufacturing, production doesn't start at the lathe machine. It starts at the purchasing department. Ah, oo nga no. Bago pa man umikot ang makina, kailangan mo nang bumili ng factory ng raw material, yung mismong bloke ng bakal o bilet. Kapag tiningnan ng procurement officer yung blueprint, kailangan niyang malaman agad kung gaano kahabang bakal ang bibili niya. Wala siyang oras para mag-calculator. Wala talaga. Wala siyang oras para mag-add ng 20 maliliit na sukat. Kung tinago mo ang overall length, either magkakaroon ng malaking delay sa production o bibili sila ng maling sukat ng bakal na pwedeng masayang. Mind blown talaga ako dyan. Ang grafting rule pala na ito ay hindi lang para sa engineer kundi para sa buong supply chain. Kaya pala strict si professor. You have to think outside the CAD screen. Ito ang mantra natin dyan. Overall size is the starting prize. Never hide it from their eyes. Wag na wag itatago ang total kiri. Go. Good mantra. Now, once the raw material is purchased and machined, we have to look at the microscopic level. Surface roughness o pyomen kochilgi. Okay, pakinis ng bakal. Nakikita mo ito sa drawing bilang mga letrang W, X at Y na nakapatong sa mga ibabaw ng pyesa. Oo nga. Wait, kung high-precision engineering ito, bakit hindi na lang natin gawing Y-finish yung pinakamakinis para sa buong shaft? Gusto natin perfect, di ba? In theory, yes. But in the engineering business, time is money. Ah, mahal ba yun? Sobra. Ang paggawa ng Y-finish ay nangangailangan ng maraming pasa sa makina, sobrang bagal at napakamahal. You only use it where it is mechanically necessary. Focus tayo sa dalawang critical areas. Una, ang bearing connection area. Dito kailangan mo talagang gumastos para sa pinakamakinis na Y-finish. Bakit essential ang Y-finish sa bearing area? Machinery, vibration is the ultimate enemy. It will literally shake the machine apart. Hala! Kaya yung mnemonic ko dyan, Y is for yielding no vibration when the bearing spins. Kapag bearing, wag tipirin, laging Y. E paano naman yung pangalawang area? Ang pangalawa ay yung center hole natin. Kanina, yes, it needs to be smooth for the lathe center to grip it properly. Pero remember, static ang grip na ito. Hindi siya gumagalaw. Right. Hindi ito nag-slide o umiikot against the metal while it's working. It just holds it in place. Kaya, sapat na ang letrang X na finish. Ah, get ko. Wala kang rason para gastusan ng napakamahal na Y-finish ang isang contact point na hindi naman gumagawa ng dynamic friction. Efficiency and practicality. X marks the spot for the static center dot. X para sa center hole, Y para sa bearing. Galing. Very efficient. Okay, last concept natin para sa lesson 2. Geometric tolerance o Kia Gongcha at ang mga datum symbols o datum kiho. Naririnig ko tong runout tolerance na 0.008C. Ano ba itong runout na ito at bakit 0.008? Ang runout tolerance o Honderlin Gongcha is the maximum allowed wobble.
Kapag umikot yung shaft sa loob ng makina, hindi siya pwedeng mag-wobble o lumihis sa kanyang perpektong sentro ng higit sa 0.008 millimeters. Okay, wobble. Tapos yung C. Kumpara ito sa datum o yung absolutong reference point natin na pinapangalanang C. Wait lang. 0.008 millimeters. Teka, ang isang hibla ng buhok ng tao ay nasa 0.05 millimeters. Ibig sabihin, ang allowance ng wobble ay halos isang kapat lang ng kapal ng buhok. Bakit ganun ka-OA sa nipis? Let's bring back the physics of centrifugal force. Okay, explain mo sa akin yan. Kapag ang isang mabigat na bakal na shaft ay umiikot sa 10,000 RPMs, ang isang wobble na kasing kapal lang ng buhok ay nagiging isang massive violent hammer blow sa lood ng engine. Seryoso? Yes, sisirain ito ang bearing, babasagin ang housing at sasabog ang buong assembly. 0.008 is not OA. It is the boundary between a smooth engine and a shrapnel grenade. Grabe, that puts everything into perspective. So, kung isa kong drafter, paano ko ituturo sa machinist kung nasaan yung datum C na iyon sa mismong drawing ko para alam niya kung saan magbabase? Sa traditional 2D CAD drafting, you point to it using the leader command o Jishisan. Gagawa ito ng arrow na ituturo mismo sa ibabaw ng pyesa kung saan mo gustong itanim ang datum symbol. Mnemonic time ulit. The leader points the way to the datum plane today. Leader command o Jishishan para sa datum symbol. Okay, mabilisang narrative recap para sa lesson 2. Hit it! Huwag kalimutang i-drawing ang overall dimensions o tiyantakili para alam ng purchasing team kung anong bibiling bakal. Huwag gastusin ang lahat sa XY finish. Gamitin lang ang Y para sa bearings para iwas vibration at X finish naman para sa static center holes. Tama. At gamitin ang leader command o Chishisen para ituro ang mga datum flags para maiwasan ang nakakamatay na wobble. Perfect. All of this logic leads us directly into how you will be tested. This may appear in the quiz, so listen closely. Handang-handa na sila dyan. Kapag may lumabas na true or false question na nagtatanong kung pwede bang gumamit ng C1 chamfer para sa oil seal, anong sagot? False. Isang malaking X dahil hihiway ng C1 yung rubber lip. Exactly. At kung may multiple choice question tungkol sa surface roughness ng bearing connection area, huwag kayong malito sa X or Y. Hanapin ninyo ang letrang Y. Yielding no vibration. Okay, stress test natin ang utak ko bago ang midterms. Gusto ko ng rapid review ping-pong style. Ping-pong style, alright. Huwag yung parang binabasa lang ha, parang tinatanong mo talaga ako. Ready ka na? I'm ready. Let's see if you can translate the CAD theory to the real world. Game. Pag susuotin ko na ng oil seal o oil seal yung shaft, kailangan ko bang gumamit ng standard C1 angle? Don't do it. C1 is a trap. Pupunitin yan yung seal. Always look for the gentle slope 15 to 30 degrees angle ang moltegi or chamfer. Okay, napasok na yung seal. Paano ko masisiguro na hindi masisunog o maglilik ang langis? Anong QA-matchung kung cha o fit tolerance ang gagamitin ko? Kailangan natin ng perfect dynamic balance. Gamitin mo ang H8 tolerance. Paano ako magkakaroon ng perpektong anchor sa lathe machine para makuha ko yung H8 na yan? Kailangan mo ng center kumong o center hole. Ito ang absolute rotational axis mo set at 60 degrees. 60 degrees. Para hindi malito ang machinist, gagamit ba ako ng makapal na linya para i-drawing yung center hole symbol? Mali! Para sa drafting symbols, strict ang rule. Use the thin solid line o Canon Shilsan. Okay, magbibigay na ako ng sukat gamit ang Pyongyang Chisu o parallel dimensioning. Pwede ko bang hayaan na lang silang mag-add ng mga maliliit na supat? Magagalit ang purchasing department niyan. Wag na wag mong kakalimutan ng overall size o chonchekiri. Noted yan. Sa pagpapakinis, paano yung Pyongyang Kochilgi o surface roughness? Be smart with your finishes. Y finish para sa bearing, para walang vibration, at X finish para sa static center hole. At kapag kailangan kong ituro sa drawing yung exact reference point para sa ating 0.008 runout tolerance, anong CAD command?
Gamitin mo ang GCSON o leader command para ituro ang datum symbol. Boom! 100% pass ang rating ng utak natin dyan. Very impressive. Bago tayo magtapos, gusto ko lang mag-iwan ng isang thought para sa'yo na nakikinig ngayon. Alam mo, minsan kapag tinitingnan natin yung screen ng CAD software, kapag nagtatype tayo ng 0.008 na runout tolerance o naglalagay ng manipis na U symbol, parang ang liit-liit at abstract lang nila. Minsan nakakalimutan natin yung real-world impact. Parang laro lang sa computer na kailangan mong ipasa para sa grade, di ba? True. It is incredibly easy to lose sight of the physical stakes when you're just looking at pixels and trying to memorize standard KS codes. Pero ang totoo, ang natutunan mo ngayon ay hindi lang basta pagdodrawing. Ang pagkakaiba ng isang power plant na umaandar ng tahimik at ligtas sa loob ng 20 taon at ng isang power plant na magkakaroon ng catastrophic disaster ay nakasalalay sa mga maliliit na desisyon mo. Every millimeter counts. Isang maling chamfer punit ang seal, isang kalimutang overall length, hinto ang buong pabrika. Ang precision ay hindi lang matematika. Ito ang mismong wika ng kaligtasan. Kapag gumagawa ka ng blueprint, nagde-design ka ng isang ligtas na mundo para sa mga taong gagamit ng makina mo. That is the ultimate truth of engineering design. It's about responsibility. You have the theoretical tools. You understand the physics behind the rules. Now you just need to apply it on test day. Good luck with your preparation, everyone. Totoo yan. Ang bigat ng responsibility pero ang sarap sa pakimamdam kapag na-master mo. Papalapit na ang midterms ninyo sa April 26. Kaya ipagpatuloy lang ang pag-aaral, i-check ang mga quizzes at MIS system resources sa inyong portal sa yjglobalmech.site. Keep studying hard. Para sa ating mga magigiting na OFW engineering students dyan sa Global U class, alam naming pagod na kayo minsan pero kaya nyo yan. Laban lang ng laban. Hanggang sa susunod nating deep dive, mag-ingat kayong lahat. Ano kaya ang unang idodrawing mo na tatagal ng 100 taon nang hindi nasisira dahil sa tamang 0.008 tolerance na nilagay mo? Think about it.